Dear Miss Love, hindi ko po alam kung bakit pero tuwing may pagtitipon sa pamilya ng asawa ko, palagi kong inaabangan si Ninang Lorna. Siya yung ninang sa kasal namin, matalik na kaibigan ng biyanan kong babae. Parang bahagi na rin siya ng pamilya. Maganda siya kahit na nasa early 50s na, maputi at maalaga sa sarili. Matandang dalaga ito. At ang paghanga ko na yun sa kanya ay nauwi sa isang bawal na relasyon. At hindi ko akalain, Miss Love, na paulit-ulit na may mangyayari sa amin. At iyon po ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayong araw. Magandang araw po sa inyo, Miss Love, pati na rin po sa inyong mga listeners. Ako po si Marco, 29 years old, may asawa at isang anak. Tahimik lamang akong lalaki, hindi pala salita. May taas akong 5'8" at moreno. Kapag dumadating si Ninang Lorna, para bang biglang nag-iiba ang paligid. Hindi ko sinasabi kay Mrs. pero matagal ko nang napapansin ang kakaibang dating niya. Noong Sabado, birthday ng biyanan ko, kaya naman nagtipon-tipon ang buong pamilya nila. Ako ang naatasan noon na mag-ihaw ng barbecue sa labas, habang si Mrs. naman ay abala sa kusina. Mga bandang hapon noon, dumating si Ninang Lorna. Nakaputing bestida. Simple lang yung suot niya pero napakaganda ng dating. Kung pagmamasdan mo siya, ibang klase talaga. Sopistikadang babae, sexy, maputi, walang asawa, walang anak, matandang dalaga. Hindi ko alam kung bakit pero ang sabi-sabi, masyado raw pihikan si Ninang pagdating sa mga lalaki. Lahat ng nandoon ay natuwa sa kanyang pagdating, lalo na ang biyanan ko. Lorna, mabutit nakarating ka, bungad ni Mama. Siyempre naman, hindi naman pwedeng hindi, sagot ni Ninang sabay yakap. Habang ako'y nag-iihaw noon, napansin kong lumapit siya sa akin dala ang isang baso ng malamig na juice. Marco, iyo, gusto mo ba ng juice? Ngumiti ako at kinuha yun. Salamat po, Ninang. Naku naman, Marco, huwag mo na akong ipo. Ang tanda-tanda ko tuloy pakinggan. Natatawa pa niyang sagot. Medyo nahiya ako. Paano ho ba dapat? Tawagin mo na lang akong Lorna. Hindi naman masama, di ba? Mas maganda pang ang pakinggan. Doon nagsimula ang kakaibang koneksyon namin na hindi ko maintindihan. Habang tuloy ako sa pag-iihaw, paminsan-minsan ay sumisilip siya at tutulungan pa ako. Pagsapit ng gabi, nagsimula ang kainan. Maingay ang paligid, tawanan, kwentuhan at kantahan. Umupo ako sa dulo ng mesa, katabi ang ilang pinsan ni Mrs. Nasa harapan ko noon si Lorna. Marco, tikman mo tong niluto ko. Special recipe ko to. Sabi niya sabay abot ng plato. Napilitan akong ngumiti at tinikman yon. Masarap nga po, sabi ko. O diba? Sabi ko na nga ba't magugustuhan mo yan? Napansin kong napapangiti siya sa tuwing tinitikman ko ang luto niya, na para bang espesyal para sa kanya ang simpleng papuri ko. Matapos ang hapunan, nagsipagligpitan ang mga babae sa kusina. Nagpunta muna ako nun sa garahe para sandaling manigarilyo. Tahimik kasi doon, malayo sa ingay ng sala. Ilang minuto pa lang akong nakatayo, nang biglang lumabas si Lorna. Hawak ang kanyang cellphone at may tinatawagan. Nung makita niya ako, ngumiti siya. Nandito ka pala. Akala ko ako lang ang lumabas. Medyo mainit sa loob kaya dito muna ako. Tumabi siya sa akin. Nakasandal sa kotse. Ramdam ko o amoy ko yung pabango niya. Hindi matapang pero sapat para mang-akit. Marco, alam mo ang swerte ni Camille sa'yo. Ha? Bakit naman ho?
Kasi napakabuti mong asawa. Kita ko kung paano mo siya suportahan. Sana lahat ng lalaki katulad mo. Mabait na, gwapo pa. Ngumiti lamang ako. Pero sa loob-loob ko, para bang may laman na ang mga salita niya. Hindi naman ho ako perpekto. Sagot ko. Wag mo na nga akong ipo, di ba? Sabi niya sabay tawa ulit. Nagkatinginan kaming dalawa. At nung mga sandaling yon, para bang huminto ang paligid. Narinig ko pa ang mahina niyang pagbuntong hininga. Alam mo, Marco, katulad mo ang tipo ko. Minsan nga naiisip ko, siguro kung may nakilala lang sana akong katulad mo noon pa, di sana masaya ako ngayon. Hindi ako nag-iisa. Baka nga marami na akong anak ngayon. Pag-uwi namin ni Mrs., hindi ko maiwasang isipin yung mga sinabi ni Ninang Lorna. Simpleng biro lang ba yun o may ibang kahulugan? Habang nakahiga kami ni Mrs., nakayakap siya sa akin. Pagod sa maghapong gawain. Ako naman, gising pa rin at iniisip ang bawat titig at bawat salita ni Lorna. Bakit ba kasi parang kakaiba? Bakit ako naaapektuhan? Kinabukasan, may natanggap akong text mula sa unknown number. Binasa ko yon. Good morning, Marco. Ako to, si Lorna. Napahinto ako nun. Hawak ko yung cellphone habang iniisip kung dapat ba akong mag-reply o hindi. Simpleng good morning lang naman yun pero bakit ba hirap na hirap akong replyan? Pagkatapos kong ihatid ang anak ko sa school, tumigil ako sa parking lot bago pumasok sa trabaho. Binuksan ko kasi ulit yung message ni Lorna. Tsaka ako nag-type. Good morning din, Ninang. Mabilis ang reply niya. Ano ka ba? Sabi ko sa'yo, huwag mo na akong tawaging Ninang, di ba? Mas masarap pakinggan kung pangalan ko na lang yung babanggitin mo. Nasanay lang ho kasi ako. Tsaka baka mapagalitan pa ako ni Mrs. Si Camille? Aba, close naman kami ah. Hindi yan magagalit. Baka nga matuwa pa siyang komportable ka sa akin. Napapailing na lamang ako habang binabasa yung text niya. Sa trabaho, habang nasa bodega ako at abala sa pag-aayos ng delivery, nag-text ulit si Lorna. Busy ka pa ba? Oo, Lorna, nasa trabaho ko. Okay, sige. Mag-iingat ka ha? Napahinto ako. Simpleng linya lang pero sapat para bumilis ang tibok ng puso ko. Pinilit kong ibalik ang atensyon ko sa trabaho. Pero buong araw, umiikot sa isip ko ang mga salita niya. Gabi na nung makauwi ako. Si Camille ay nakatutok sa laptop niya habang inaasikaso ang report sa opisina. Han, ikaw na munang maghain no? Medyo late na ako matatapos dito eh. Sumunod naman ako, pero habang naghahain ako ng pagkain, nag-vibrate ulit ang phone ko. Isang mensahe ang dumating mula kay Ninang Lorna. Kumain ka na ba? Baka wala ka na namang gana niyan. Kumakain na, pero paano mo naman nasabing wala akong gana? Wala lang, ramdam ko lang. Alam mo na, may instinct ang babae, lalo na kung concern siya sa isang tao. Napatingin ako kay Camille na abala sa laptop niya. Wala siyang kaalam-alam na may kausap ako. Nakonsensya ako pero imbis na tumigil, sumagot pa ako sa text niya. Salamat kung ganun sa concern mo. Siyempre, ayoko namang mapagod ang isang mabuting asawa at ama. Pinatay ko na ang screen ng phone ko, pero ramdam ko pa rin yung kaba. Lumipas ang ilang araw, dumating ang weekend. Habang nasa sala ko noon at nanunood ng TV kasama ang anak ko, biglang tumunog ang doorbell. Pagbukas ni Camille ng pinto, bumungad si Ninang Lorna. May mga dalang pagkain. Ninang, buti ho't napadalaw po kayo, sabi ni Camille. Tamang-tama, sabay na kayong kumain. Ngumiti lamang ako kay Lorna. Pinilit na maging normal. Pero sa loob-loob ko,
biglang bumigat ang hangin. Sa kusina, habang abala si Camille, nag-alok na ako nang mag-aayos ng mesa. Lumapit naman si Lorna para tumulong. Sa pag-aabot niya ng plato, dumampi ang kamay niya sa kamay ko. Mabilis lang pero nagkatinginan kaming dalawa. Salamat, bulong niya. Wala yun. Sagot ko sabay umiwas ng tingin. Pero sa mismong sandaling yun, ramdam kong hindi na lang basta tulong ang gusto niyang iparating. Masaya ang kwentuhan sa hapag. Si Camille at Ninang Lorna walang tigil sa pagkukwentuhan. Paminsan-minsan, sumasali naman ako sa usapan pero hindi ko maiwasang mapansin na sa tuwing may sinasabi ako, si Lorna ang unang tumitingin at ngingiti sa akin. Pagkatapos kumain, nagkwentuhan pa ang dalawa sa sala habang nanunood ang anak ko ng cartoons. Maya-maya ay nagpaalam din si Camille na inaantok na at magpapahinga na muna. Naiwan kaming dalawa ni Lorna sa may sofa. Ang laki na ng anak niyo, no? Sabi niya habang nakatingin sa TV. Oo nga parang kailan lang baby pa. Buti ka pa. May pamilya ka na. Kumpleto. Ako, eto, mag-isa pa rin. Napatingin ako sa kanya. May lungkot sa mga mata niya. Pero, masaya ka naman hindi ba? Tanong ko. Masaya? Pero may kulang Nakapabuntong hininga ko. Hindi ko na tinanong kung ano bang kulang. Dahil alam ko kung anong ibig niyang sabihin. Halos kalahating oras din kaming nakapagkwentuhan pa bago siya umalis. Pagkaalis niya, dumiretso na ako sa kwarto. Nakahiga na nun si Camille, nakapikit pero gising pa pala. Han, umalis na si Ninang? Tanong niya. Oo Han, kaalis lang. Nagpapasalamat pala siya. Napakabait talaga nun. Sayang nga lang at hindi nagkaroon ng asawa Tumango ako, pero hindi ako mapakali. Kung alam lang ng misis ko na may nangyayaring kakaiba sa pagitan naming dalawa. Habang nakahiga na ako noon, nag-vibrate ulit ang phone ko mula kay Lorna. Salamat sa kanina ha. Mas gumaan ang pakiramdam ko. Mag-iingat ka palagi, Marco. Napabuntong hininga ako at nag-type ng maikling mensahe. Walang anuman, Lorna. Mag-iingat ka rin. Pinatay ko na ang phone ko at ipinikit ang mata. Pero kahit anong pilit kong matulog, paulit-ulit bumabalik sa isip ko yung mga titig niya at yung mga salitang binitawan niya. May kulang. Doon ko napagtanto na nagsisimula na rin akong mahulog sa isang sitwasyong mahirap ng takasan. Simula nang dumalaw si Lorna sa bahay, hindi na tumigil yung palitan namin ng mensahe. Sa umaga, may good morning siya. Sa gabi, may good evening siya. May good night. May mag-iingat ka. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. At tuwing sinusubukan kong huwag nang mag-reply, nauuwi pa rin sa hindi ko matiis. Isang Biyernes ng gabi, nag-text siya. Marco, pauwi ka na ba? Pwede ba akong makiusap? May papasuyo lang ako, medyo mabigat kasi. Wala naman kasing ibang tao dito sa bahay. Nagdalawang isip pa ako noon. Pero pagka-out ko ng trabaho, dumiretso na ako sa kanya. Wala naman kasi akong ibang dahilan para hindi pumunta. Maliban sa kaba na matagal ko nang tinatago. Sige, dadaan na lang ako saglit. Pagdating ko sa bahay niya, bukas ang ilaw sa may beranda. Pagpasok ko, sinalubong niya ako. Nakapambahay siya, santo at maluwag na short. Pero grabe, napaka-sexy niyang tingnan. Walang make-up, pero mas lalo siyang gumanda. Salamat sa pagdaan ha. Eto, anya sa akin sabay turo niya sa malalaking kahon. Hindi ko naman kasi kayang mag-isa yan. Binuhat ko yung mga kahon at dinala sa taas ng bahay. Nakailang pabalik-balik din ako, kaya naman pawisan ako pagkatapos. Inalis ko muna yung t-shirt ko para ipunas sa damit ko. At alam ko
Nakatitig siya sa akin noon habang pinupunasan ko ang sarili ko. Maya-maya, salamat talaga Marco ha. Ang hirap talaga kapag mag-isa ka lang no. Walang lalaking gagawa sa ibang gawain. Anya sa akin na nakatitig. Nagtagal ang tingin niya. At doon, tila walang ibang tao sa paligid naming dalawa. Siya nga pala, gusto mo ba ng juice o kape? Tanong niya. Kape na lang. Habang nagtitimpla siya sa kusina, nakaupo naman ako sa may sofa. Ramdam ko yung kaba, yung kabog ng dibdib ko. Nung bumalik siya, inabot niya sa akin yung tasa. Tapos naupo siya sa tabi ko. Hindi sa kabilang upuan, kundi sa mismong tabi ko. Marco, mahina niyang sabi. Minsan naiingit ako kay Camille. Bakit naman? Kasi may asawa siyang kagaya mo. Hindi ko alam ang isasagot. Tumingin siya sa tasa niya, tapos sa akin. At bago ko pa mapigilan, inilapit niya ang kamay niya sa kamay ko. Alam kong balitong nararamdaman ko, Marco. Bulong niya. Pero kasi, ang hirap pigilan ng sarili. Maya-maya, dahan-dahan kong inalis ang kamay niya. Pero hindi para umiwas, kundi para mahawakan pa yon. At nung mga sandaling yon, unti-unting naglapit ang mukha naming dalawa. Isang halik, mabilis, para bang hindi totoo. Pero nasundan pa ng isa. At isa pa, hanggang sa hindi na namin naitigil. Hindi ko na idedetalye, Miss Love, pero alam kong nung gabing yon, may nangyaring hindi dapat. Ang mga halik ay naging yakap, at ang mga yakap ay naging sandali ng kahinaan. At kahit pilit kong pinapaniwala ang sarili kong titigil kami, mas malakas ang tukso kaysa sa katinuan. Sa kusina, sa ibabaw ng lamesa, doon kami nagtampisaw sa isang kasalanan na kaming dalawa lang ang dapat na makaalam. Nung matapos, tahimik kaming pareho. Nakahilig siya sa balikat ko. Hawak ang kamay ko na parang ayaw bitawan. Marco, mahina niyang sabi. Pasensya ka na. Hindi ko talaga sinasadya pero hindi naman ako nagsisisi sa nangyari sa ating dalawa. Pareho lang tayong may kasalanan. Sagot ko. At doon ako lalong kinabahan. Kasi sa totoo lang, hindi rin naman ako nagsisisi. Pagka-uwi ko ng bahay, mahimbing nang natutulog si Camille at ang anak ko. Pinagmasdan ko si Mrs. Napakabait na asawa at walang kamalay-malay sa nangyayari sa amin ni Ninang Lorna. Umupo ako sa gilid ng kama. Dala-dala pa rin ang amoy ni Lorna. At doon alam ko sa sarili ko. Lumampas na ako sa linya. Lumipas pa ang ilang araw. Parang normal lang. Pero sa tuwing nagkikita kami ni Lorna, may kakaibang tinginan kaming dalawa. Sa bawat text niya, mas nagiging matapang, mas nagiging agresibo. Hindi ko rin makakalimutan yung gabi na yon. Tigilan na natin to, sabi ko. Ang tanong, kaya mo ba? Yun ang sagot niya. Hindi ako noon nakapag-reply kasi ang totoo, hindi ko rin alam kung kaya ko ba. Isang gabi, naglalabas si Camille. Lumapit ako para tumulong. Alam mo, Han, naawa ako kay Ninang Lorna. Para bang ang lungkot-lungkot niya nitong mga nakaraang araw. Yun ang sabi ng asawa ko. Napatingin lang ako sa kanya. Baka naman may problema lamang siya. Sagot ko. Ewan ko ba? Kawawa rin kasi siya eh. Mag-isa lang niya sa buhay. Buti na lang din talaga lagi tayong nandito para sa kanya. Ngumiti ako pero sa loob-loob ko, para bang may mabigat na bagay na nakadagan sa dibdib ko. Dahil ang pagiging nandyan para kay Ninang ay may kahulugang hindi niya alam. Simula nung gabing yon, alam kong hindi na kami magiging katulad ng dati. Ako, isang asawa at ama. At si Lorna, ninang ng kasal namin, ngayon ay lihim kong kinakatagpo. Mula nung gabing may nangyari sa amin, hindi na naging pareho ang lahat.
Kapag kasama ko si Camille, pinipilit kong maging normal. Pero sa loob ko, palaging naroon ang alaala ni Lorna. At sa tuwing nagkikita-kita kami, sapat na ang isang tingin para bumalik lahat ng alaala. Setyembre, dumating ang birthday ng pamangkin ni Camille. Malaking handaan ulit sa bahay ng biyanan ko. Parang ordinaryo lang sa kanila, pero sa akin parang may unos na paparating. Pagdating namin, nandun na si Lorna. Nakasuot siya noon ng pulang blouse. Simple lang pero litaw na litaw ang ganda niya. Niyakap niya si Camille. Ngumiti sa anak ko at nang tumingin siya sa akin, sandaling tumugal ang tingin niya. Agad ko namang binaling ang mata ko dahil baka mapansin kami ni Camille. Sa kusina, habang abala ang lahat sa pakikipagkwentuhan sa sala. Dumiretso ako sa kusina para maglagay ng yelo sa inumin. Tahimik lamang doon kaya't nakahinga ako ng maluwag. Pero maya-maya, biglang pumasok si Ninang Lorna. Marco, tawag niya ng mahina. Napalingon ako. Bakit Lorna? Wala naman. Gusto ko lang magpasalamat ulit sa lahat. At, kumusta ka? May diin sa tanong niya. Tumikhim ako. Maayos. Pinipilit maging normal. Ngumiti siya pero halatang may lungkot. Mahirap no? Ako rin. Nahihirapan. Hindi ko makalimutan yung nangyari sa ating dalawa. Bago pa ako makasagot, may narinig kaming tawanan mula sa sala. Lumapit siya sa akin. Halos dikit ang balikat. Marco, bulong niya. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayaning magpanggap. Ramdam ko ang init ng hininga niya. Mabilis akong lumayo. Kinuha ang pitsyel. Baka hinahanap ka na rin sa labas. Sabi ko. Tumango lamang siya. Pero bago siya lumabas, tumingin muna ito sa akin ng matagal. Maya-maya din, lumabas ako sa likod bahay para magbuhat ng isang kahon ng soft drinks. Doon ko siya nadatnan. Nakasandal sa pader. Hawak ang cellphone niya. Bakit ka nandito? Tanong ko. Dahil alam kong pupunta ka dito. Sagot niya at diretso ang tingin. Napatingin ako sa paligid. Wala namang ibang tao. Lumapit siya at bago ko pa mapigilan, hinawakan na niya ang kamay ko. Marco, bulong niya. Kahit sandali lang. Gusto kitang maramdaman ulit. Kinabahan ako noon. Lorna, nandito si Camille. Nandito ang pamilya niya. Alam ko. Kaya nga mas nakakakaba, hindi ba? At nung mga sandaling yon, naglapit ang mukha naming dalawa. Isang mabilis na halik. Kasing bilis ng kabog ng puso ko. Wala pang 5 segundo pero para bang oras ang lumipas. Maya-maya bigla kaming naghiwalay nang may marinig kaming yapak. Mabilis niyang inayos ang sarili. Kinuha ang cellphone at ngumiti. Dumating si Camille, bitbit ang isang plato. Oh, nandito pala kayo, sabi niya. Marco, kanina pa hinahanap yung soft drinks. Sige Han, sagot ko agad. Si Lorna naman ay ngumiti lang at tumango na para bang walang kakaibang nangyari. Habang kumakain ng lahat, nakaupo ako sa tabi ng misis ko at nasa tapat namin si Ninang Lorna. Sa bawat sulyap ko, nakikita ko ang mga mata niyang nakatingin din sa akin. Mabilis lang at palihim, pero sapat para kabahan ako. Han, tikman mo tong salad gawa ni Ninang, sabi ni Camille. Napilitan akong ngumiti at kumuha. Masarap nga, sabi ko habang nakatitig kay Lorna. Pagka-uwi namin, nagtanong si Mrs. habang nag-aayos ng gamit. Ha, napansin mo? Mukhang blooming yata ngayon si Ninang no? Parang may nagpapasaya na yata sa kanya. Ngumiti lang ako, pero kabado. Baka, napansin mo pala? Oo naman, alam mo ang babae, malakas ang pakiramdam. Bago ako makatulog, tumunog ang cellphone ko. Mula kay Lorna. Salamat sa sandaling yun ha. Kahit saglit lang, tila nabuhay ako muli. Hindi ako nakasagot agad. Nakatingin lang ako sa mensahe niya. Sa tabi ko ay mahimbing na natutulog ang asawa ko. Walang kamalay-malay. Sa huli, nag-type ako ng maikli.
Ingat ka. Huwag tayong papadala. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi ko rin kayang sundin ang sarili kong payo. Ilang linggo ang lumipas mula nung huling handaan, pero hindi na kami nakatiis ni Lorna. Patuloy pa rin ang aming palihim na chat. Sa umaga, good morning. Sa tanghali, kumain ka na ba? At sa gabi, mga mensaheng mas personal. Namiss na kita. Sana nandito ka. Alam kong mali. Alam kong isang pindot lang sa screen pwedeng sumira ng lahat. Pero hindi ko rin kasi maitigil. Minsan pagkalabas ko sa trabaho, sa kanya muna ako dediretso. Doon, kakain ng hapunan. Pero syempre pagkatapos noon, iba ang susunod na mangyayari. Paulit-ulit Miss Love ang mga ganoong eksena. Alam ko sa sarili ko na masyado na rin akong nauhumaling sa kanya. Hanggang isang gabi, nangyari ang hindi ko inaasahan. Pagod si Camille galing trabaho. At habang naliligo siya, naiwan ko ang cellphone ko sa mesa sa may sala. Nag-vibrate to. Sabay, pasok ng mensahe. Ang hirap pigilan, Marco. Kanina ba kita iniisip? Sana makasama ulit kita. Kailan bang off mo? Kailan ba wala si Camille? Hindi ko narinig noon na lumabas na pala ang asawa ko mula sa banyo. Nakita ko siyang nakatayo sa may pinto. Hawak na yung cellphone ko. Nanlaki ang mga mata niya habang binabasa ang mensahe. Marco? Malakas ang boses niya. Nanginginig. Ano to? Parang bumagsak ang mundo ko. Nilapitan ko siya agad at akmang kukunin ang cellphone. Camille, makinig ka muna. Pero bigla siyang lumayo. Anong papakinggan ko? Anong dapat kong pakinggan, Marco? Ano to? Pinakita niyang screen. Sunod-sunod na chat mula kay Ninang Lorna. Salamat sa kahapon. Hindi ko makakalimutan. Ako rin, mag-iingat ka. Huwag mong pababayaan si Camille, ha? Alam ko, mahal mo siya. Nakita ko ang luha sa mga mata ni Camille habang binabasa niya ang mga mensaheng yon. Marco, ano yan? Anong nangyayari sa inyo ni Ninang? Hindi ako makatingin. Camille, hindi ko naman sinadya. Nadala lang ako. Nadala? Sigaw niya. Ganun lang yon, nadala ka? Napaiyak na siya. Kaya pala laging may dahilan kang umalis. Kaya pala lagi mong hawak yung phone mo. Hindi ko naisip. Hindi ko naisip na kaya mong gawin to sa akin, Marco. Lumapit ako sa kanya. Pilit na hinawakan ang braso niya. Camille, Han. Patawarin mo ako, alam kong mali. Pero ikaw ang mahal ko, alam mo yan. Alam ni Ninang Lorna yan, ikaw ang mahal ko. Marahil dahil naawa lang ako sa kanya. Kaya ako nagawa yun. Pero alam ko sa sarili ko, ikaw ang mahal ko, Camille. Napaupo siya sa may sofa. Hawak ang cellphone na para bang ebidensya. Hindi ko alam kung paano ko mapabawi ang tiwala niyang nawala. Kinabukasan, hindi na kami nag-uusap. Tahimik ang buong bahay pero napakabigat ng aura. Alam kong hindi na pwedeng itago. Kinausap niya ako habang naghahanda ng almusal. Marco, sabi niya, diretso at malamig. Kailangan mong pumili. Ako, ang asawa mo at nanay ng anak mo o si Ninang Lorna. Hindi pa ako nakasagot agad, pero alam ko naman sa sarili ko kung sino ang pipiliin ko. Parang napako ako sa mesa, nakayuko lang ako. Lumipas pa ang ilang araw na hindi pa rin kami maayos. Sinubukan kong kausapin si Ninang Lorna para itigil na lahat. Alam na ho ni Camille. Nabasa na niya lahat. Hindi na tayo pwedeng magkita. Alam ko, pasensya ka na. Patawarin mo ako, Marco. Patawarin niyo ako ni Camille. Ayoko namang maging dahilan ng pagkasira niyo pero ginawa ko pa to. Nahumaling ako sa'yo. Pero tandaan mo, hindi ko pinagsisisihan kung anumang nangyari sa ating dalawa. Yun ang huli naming palitan ng mensahe ni Ninang Lorna. At isang gabi, kinausap ako ni Camille. Hindi ko alam kung kaya ko pang magtiwala sa'yo, Marco.
Pero para sa anak natin, bibigyan kita ng pagkakataon. Isang pagkakamali lang to at sana huli na. Lumuhod ako nun sa harapan niya. Hawak ko yung kamay niya. Pangako, Camille. Ikaw at ang anak ko, kayo na lamang munang uunahin ko. Pasensya ka na. Pasensya ka na kung nasira ko ang tiwala mo. Tumango siya, pero bakas pa rin ang sakit sa mukha niya. At alam kong matagal bago mabuo ulit ang tiwala ng asawa ko sa akin. Mula noon, iniwasan ko na si Lorna. Hindi na kami nagkaka-chat. At kung may pagtitipon man, formal at maikli lang ang usapan namin. Pero sa loob-loob ko, dala ko pa rin ang bigat ng nagawa kong kasalanan. Ang bawat tunog ng cellphone, parang paalala ng lihim na muntik nang sumira sa pamilya ko. At sa tuwing titingin ako sa asawa ko, nakikita ko ang pilat na iniwan ng pagkakamali ko. Hindi man to halata sa iba, pero kami lang ang nakakaalam. Minsan, isang maling chat lang ay sapat para gumuho ang lahat. Pero maswerte pa rin talaga ako sa asawa ko dahil tinanggap niya ako sa kabila ng pagkakamali ko. Hanggang dito na lamang po ang maiksing istorya ng aking buhay. Muli, ako po si Marco at maraming salamat Miss Love sa pag-share o pag-ere ng akin pong kwento.